There's always a first time. Narinig niyo na yan siguro. Is this your first time for... First time for everything? For everything. Sa unang sabak, G ba agad sa bago sa paningin? Teka lang! Hindi niyo pa ako binibrief pa paano bababa. Pambihira kayo! Oh my goodness. Masarap na. Okay itong trend na to Look at that! Ease! O, doon muna sa pamilyar na. Eto, gugulangan natin si Sir Drew. 50 kilos. Siyempre, nandito tayo sa home court natin. Kailangan medyo magpayabang tayo. Tuhod ng igurot to Ano bang trip nyo ngayon, Summer Bieros? Sa initan? O kung saan malamig naman? Kung saan mas konti ang tao? At ang biyahe, pahirapan. Pero kapag narating mo naman... Beautiful, beautiful. Sana kung may tao lang dito, magpapapicture ako pa. Ang ganda ng background natin, bro. Tapos kumakain tayo na ito. Tapos dyan lang, no? Bawal muna mag-pass o saka na lang. Dahil mula rito sa Benguet, ihahain namin ang mga trending at in. Kaya tune in! Ang proud Igorot chef na si J.R. Royal, hahamunin natin sa isang one-on-one. Pero hindi sa kusina, kundi sa tuktok ng kabundukan. We are approximately 2,300 meters above sea level. 2 kilometro. Oo. Taas natin. Oo, 2 kilometro at nakikita nyo naman wala na tayong nakikita. So yan na po yung ulap. At sa mga ibang tao, langit. Woo! Yeah, boy! Wow! Wait! Time first! Time first! Nagulat ako doon, bro. You just have to lean back. Kaya mo yan, bro. Malapit lang yan. Okay. Wait. Kaya. So, Di natin masyado. Yeah. Kung ang karamihan, dinarayo ang Benguet para umakyat sa mga kabundukan. Dito sa Barangay Paway, sa Atok, ang kanilang trip, mag-akyat panaog sa dambuhalang bato na nasa tuktok ng bundok. So, dito tayo ngayon sa langit. Lord! Too soon. I mean, nandyan lang naman yata si Lord. Pero, nakasuot na kami ng harness. Yeah, kailangan I think yung activity na gagawin natin ay via ferrata paakyat yata yun. Okay. Tapos nun biglang, free fall! Tapos magra-rappel yata tayo baba. Now, hindi ko alam kung gaano kahaba kasi first time ko lang din dito. Ikaw pare, I mean, is this your first time for... First time for everything? For everything. Wala naman akong takot sa mataas. Pero syempre, hindi ko pa natatry yung andun tapos ito lang yung one. Diba? Teka, hindi yata. Ay, hindi ba to? Okay. Mahirap na. So, hindi ko alam yung magiging reaction ko So, isa at a time. One at a time. Okay. Parang siguro paghiwa lang yan, di ba? Parang one at a time. Okay. Kinakalma mo ako lang naman yun So, okay. Tara, subukan natin to. Sige, wala nang atrasan to. Nandito na Game. I love you, family. Para matesting kung talagang nakanginginig tuhod ang trip nilang ito, makakasama natin si Chef J.R. Royal kung wala siyang inaatasan sa kusina, kahit pa mainit na mantika. Dito kaya? Uy, may nabubulol na ako. May nararamdaman akong nanginginig Parang tuhod ko yun That's 15 meters high. You want to test your endurance or fear of heights. This is a good activity. Una nating susubukan ang Via Ferrata. Italian translation ito ng Iron Path dahil may mga steel ladders na maaapakan para umakyat baba sa bato. One carabiner at a time. Bababa po ako, May swimming pool naman daw sa baba. Okay, Sylvie. Taas! Pero, okay. Ano naman, hindi naman ako nag-ano. Hindi ako nanginginig. One zero. Alright. Definitely malaking tulong din na may nahahawakan ka Correct. Tapos dama mo na
sturdy, yung matibay. So, Hindi, actually, medyo magalaw nga. Dahil mukhang nakapag-warm up na si Chef JR, salang na agad sa susunod na laban. Okay, para sa mga hindi nakakaalam, we are approximately 2,300 meters above sea level. 2 kilometro. Oo. Taas natin. Oo, 2 kilometro at nakikita nyo naman wala na tayong nakikita. So, yan na po yung ulap. At sa mga ibang tao, langit. Ay! Alright. Him! Teka lang! Ay, yes. Hindi niyo pa ako binibrief pa paano bababa. Pambihira kayo. Hoy! Kaya mo na raw yan, Chef. Malaki ka na. For the go. You have to trust first. Yun yung I think yun yung... Alam mo ba yung mga trust fall? Yung tipong you just have to trust that the rope karate na Oo. is gonna work for you. Okay. Yun yung... You have trust issues. Hindi naman, mahihirapan akong mag-a-adjust. Yun yung part na mag-a-adjust pala ako. Yung... Tong tali na to yung may hawak sa buhay ko. Parang gano'n. Ay, trust mo saan? Okay na bro. Secure ka na bro dahil secure ka na dito, wala problema. Hey, Billy! Okay. Ang magbibili naman bro. Woo! Yeah, boy! Wow! Wait! Time first! Time first! Nagulat ako doon, bro. Sa tinatawag na Goat Cliffs sa Atok Benguet, mukhang napasubo si Chef JR. I'm feeling my knees. Kaya mo yan bro, malapit lang yan. Okay. Itutuloy kaya niyang pag-rappel pababa? Ano sa tingin niyo, Beros? Mula sa nakanginginig tuhod na adventure na hilig ko, dadalhin muna tayo ni Chef JR sa kanyang playground sa harap ng kalan. Host ng programang Farm to Table ang proud Igorot at Bicolano na si Chef JR Royol. So ganun lang kasimple yung ating mga ingredients. Pwede na nating salang. At ang una niyang ipatitigim sa atin, ang pinunig o blood sausage na ginawang pancake. So ito yung ating pinunig. This is a delicacy dito sa amin sa Mountain Province, Benguet, kung saan it is one way of our culture na pinapakita kung paano namin ina-appreciate yung sakripisyo ng ingredient natin, ng ating pork. So sa amin kasi walang tapon. It's a mortal sin na may i-discard kang ingredients or hindi kakainin. So sa amin, para ma-repurpose yung mga innards, yung ibang parte ng baboy na siguro walang ibang putahe mapaglalagyan, dito namin siya sinisiksik lahat. Yung general ingredients lang ng pinunig is definitely dugo. Pinaka ginagamit nating casing dito is yung pinakabitukan niya talaga. Some might actually say na medyo intimidating yung itsura ng ating pinunig. So for this recipe, gagawan lang natin siya ng ibang interpretation. So I'm just poking holes here, just like what you would wanna do in any sausage na lulutuin mo. This will prevent na pumutok siya while we're cooking it. So I'm using here yung ating fork. And since ito yung pinaka matagal maluto na component ng ating dish, uunahin na natin siyang isalang. Yan lang din natin siya ng tubig. Kapag nag-reduce na or nag-evaporate na yung sabaw na nilagay natin kanina, tulungan lang natin ng mantika. So habang tinatapos natin yung ating pinunig, prepare na natin yung ating batter. So we have here all-purpose flour. Lagyan lang natin to ng baking powder para umalsa siya. Some salt. And yung ating wet ingredient, yung ating eggs. Mix lang natin to. Once we have our batter ready, pwede na natin ilagay dun sa pan. Cover lang din natin para mas umalsa yung ating batter. So more or less mga 5 to 8 minutes after natin siyang i-flip kanina, I think okay na to. Excited na rin ako i-serve to kay Brother Drew kasi actually ngayon ko lang din to niluto eh. Traditionally, sa amin to, nakalatag yan sa isang malaking spread ng what-what. Pero ito, may pancake batter tapos pinunig. Interesting.
Yun na, chef. Yun, pwede na, chef. Nako, talagang napapaihi na ako sa excitement. Sa totoo lang. Ay, Eto, first time din to, brother. talaga, first time ba? First time ko rin matitigman to ng ganitong combination. Parang breakfast meal, pwede ba siya, Parang ganun chef? oo. Kinakamay po ba yan, chef? Ay, syempre kailangan natin ng chuk-chuk Chef naman, as president of your fan club. Nakahanda ako sa'yo. Ikaw naman. Good job, ha? Naman. Ito. Yeah, cheers, brother. Cheers. Parang may Betamax na may bite. Parang siyang, yung texture nga niya, very, parang flaky and, di ba, parang grainy, parang kumakain ka ng liver, parang gano'n. Yes, Okay. Alam mo, nag-enjoy ako sa texture dahil din sa wrapper. Dahil may konting, May bite, no? May bite din siya. actually parang ang nagpa-pop eh. Ito, gusto ko na subukan. Try na natin siya with Butter. fairness, ha? In fairness, bro. It First worked. time? First time. Kung ang pinunig, tradisyonal na pagkain ng mga igorot, ang sikat naman nilang prutas, strawberry. Pero hindi na lang basta strawberry ang matitikman sa Benguet. Tinuhog na strawberry na ginawang candy at strawberry flavored tubig. Iniba na! Siyempre, nakapaglibot-libot na tayo, hindi tayo pwedeng matigil nang hindi natin natitikman yung mga food trends naman nila dito sa Okay. Strawberry Farm. Trinidad, Benguet. Parang barbecue yan, Barbecue, no? Pero matamis. Tanghulo ang tawag nila dito. Tanghulo. Okay. Yes. Okay. Tingnan natin kung, siyempre, matamis na yung strawberry. Strawberry. Paano ba yung magiging... Or pwedeng sigurong dahil hindi matamis yung strawberry, nilagyan nila ng asukal. Pwede! Kanya-kanya ang estilo din naman yan, di ba? Style. Tingnan naman natin. Okay. Ay, ang sarap, bro. Sarap. Normally, hindi ako fan ng super tamis, pero dito, dahil may bahid ng asim nga yung strawberry, Oo, bro. winner. Ako hindi ako makain ng strawberry. Pupunta ako sa Baguio, di ba maraming tao pasulubong strawberry. Hindi ko alam bakit wala akong parang Uy, masarap yan. hindi ako walang ganong nata... reaction. Pero katulad ng sinabi mo, may asim, Mm. tapos yun yung may tamis, Tapos may crunch pa siyang may texture pa siyang Yes, crunch. Oh my goodness. Masarap na. Okay, itong trend na to Ang tanghulo craze, umakyat na rin pa Benguet. Ang isang stick nito, 100 pesos only. Yan po yung mga trending, kaya napagaya na rin po kami para naman po mapakinabangan yung product po ng Benguet. Kaya po nagawa namin itanghulo po yung mga strawberries po natin. Para sure ball ang lutong ng tanghulo, kailangan ng malinis at tuyong strawberries. Babalutan ng tinunaw na asukal at saka ilulublob sa tubig na may yelo. Ito naman tubig. Strawberry, syempre. Strawberry din. Ako rin, hindi ko alam kung mag-work dahil first time ko itong matikman, no? Look at that. Ease. Perfect. Very subtle Tama, yung, tama, yung yun, strawberry. very- Which I actually appreciate kasi when you tell me na papakakainin mo ako ng tubig, gusto ko yung bite. Gusto ko yung aroma ng sunog na saging. Tama. Diba? Parang ayoko hindi ko may imagine may enjoy ko ang tubig kung overwhelming ng strawberry flavor. Ito yung mga tipo na pagkain na pag gantong kwentuhan, Ito lang. hindi mo mapapansin nakakasampu ka na. Natakam ba kay Beros? Kung dati, strawberry picking lang ang masusubukan sa farm na ito. Nag-aalok din sila ng strawberry ice cream at strawberry taho. Ngayon, may iba na silang kulo. 50 kada 6 na piraso ang strawberry tubig ni Nanay Lolita. Dati kong ginagawa po ang buko pong puti lang. Ngayon lang ako nag-try ng strawberry. Ipasok naman dito sa Trinidad kasi kasabay ang strawberry dito. Tamang dami lang ng strawberry puree ang inilalagay para hindi ma-overpower ang inihahalong buko. Kung si Baguette Strawberries ang uwi, for sure si Tita at si Nanay hindi uuwi ng walang pinakyaw na gulay. Kaya mula sa pinakamalaking bagsakan ng gulay sa Benguet, magkakasubukan kami ni Chef JR sa pagiging kargador ng gulay. Mga biyero, nandito tayo ngayon sa La Trinidad Trading Post. No? Dito talaga yung pangunahing bagsakan ng mga gulay. As you can see, ang dami ng ganap, ang dami na nang nangyayari. Siyempre, kasama natin ngayon si Chef JR. Kasama natin ngayon Sir Darius. si Sir Darius. Yan. Bali, ito po,
Dito yung resibo. Apo. Doktor po ba kayo, Sir Darius? Pasensya na po sa sulat. Hindi, loko lang. May secret weapon May tayo. secret weapon. Ano secret weapon? Tila ako ta datoy ng mata. Niya. Sak-sak ti umunan niya. Hang makaawat datoy kadwata eh. Kunti siyam latan, tatlo. One. Sige. Ay, awanti. Ay, kinam yan lang. Bago umabot sa kanya-kanyang buhatan ng bangko, sako, ang tax sa amin ni Kuya Darius, ibagsak ang mga order ng repolyo sa tinderang nakatoka sa amin na kailangan din naming hanapin. Pagkatapos ibagsak ang gulay at iwan ng resibo, dalang bayad, ang siyang mag-uwi ng bragging rights. May the best kargador win! Ito yung binigay sa akin ni Dr. Darius. Ma'am Balot. Sir, saan po si Ma'am Balot? Ma'am Balot, tapos nun na 3-4, Bay 3. Ayun, bakun. Ito po ba yun? Ayan, ito po. I-deliver ko po yan dito. Ayan. Wala naman palang kahirap-hirap to. Pero wala pala akong kaalam-alam sa true happenings. Eto, gugulangan natin si Sir Drew. Dalawang balik niya sa kanya, iisahin ko na lang. Ang tanong, kaya ba ng tuhod ko? Kaya yan. 50 kilos? Eh, syempre, kababain mo't na, syempre, nandito tayo sa home court natin. Kailangan medyo magpayabang tayo. Tuhod ng igurot to eh. Okay, i-cover mo, brother. Ayan, 1,250, bayad na tayo. Ma'am, salamat po. Mukhang masyadong nakampante si JR sa malalasap niyang tagumpay. Good morning. Kaya, Sorry, ma'am, sorry. nagawa pang makipagkamay. Tama ako, namudmud ng swerte. Thanks, Nay. Ayun yung kalaban natin. Teka, excuse me po. Sir! Ito. Parang it's a tie naman. May nakalimutan lang kayo. May nakalimutan? Ano po yung nakalimutan? Saan yung sigo niyo? May pinalik? Ba't di mo binigay? Dapat bigyan mo sa... Luto ang laban o sadyang may home court advantage? Akala ko kasi, reseta. Pasensya ka na, Doc Darius. Okay. Pasok din kaya sa panlasa nyo ang bagong tourist spot na ito sa Atok Benguet, kung saan ang isang dambuhalang bato na nasa tuktok ng bundok, inaakyat panaog. At kung anong sinwabe ni Chef JR sa cooking. Parang yun namang ijinahin niya sa rapeling. Wait! Time first! Nagulat ako doon, bro. Kumagat pa kaya siya sa ating hamon? I'm feeling it, bro. I'm feeling it! Woo! So, ano yung mga mental tricks nito, brother? Wala, just don't be too stiff. Kailangan mo talagang yung katawan mo ganyan. Just lean back. Tapos nun, si Kuya is gonna control. Seriously, I'm feeling my knees. Kaya mo yan, bro. Malapit lang yan. Okay. Alright. Kaya. You gotta trust it, brother. Just lean back. Let's do this. There you go. Alright. See you later, buddy. Alright. Okay, we're there. You're there, bro. We're there. Alright. Okay. Okay na. Okay na, brother. Diyos ko, Lord. Yun lang pala yun. Okay na. Okay na. Kuha na. Very good. Kahit pag tinitingnan ko, hindi ako na-intimidate. But yeah. Whew! Wow, this is fun. Na-enjoy ko na siya ngayon. Kanina yung tuhod ko, Lord. Hindi mo alam kung tama ba yung ginagawa mong desisyon sa buhay. Pero yun, malaking bagay na andyan si Brother Drew. I know for a fact na he's done this multiple times. So yung words niya, assuring lang na everything's gonna be alright. Pero tip ko lang din, feeling expert, dun sa mga magta-try nito,
yung una lang talaga. Or once you've picked your rhythm, hindi ko sinasabing madali pero may enjoy mo na siya. Isa pa. Bago ka umisa ulit, Chef, me time muna. Yan, naalala ko, kinikilabutan na naman ako eh. Teka lang. Medyo uncharted waters to. Diba, ako, hindi naramdaman ko talaga dati nung first time. Sabi ko, ano? Tapos, yung pag tinatanggal pa ni Kuya yung click, Parang nawalan. parang, oh my God, click. Parang nawalan ka ng isang layer ng security na parang, teka, anong tinanggal mo? Parang gano'n. Parang ganon. Pero dahan-dahan, sinabi mo na parang, uy, okay na. Oo. Na parang once na nakuha mo na yung footing mo, yung tamang rhythm, yung groove mo, Right. Okay. So kaya pala. Ayos na. Ayos na. Nice one, Chef! Talagang nakakatakot lang sa una. Pero kapag nagawa na, focus na yan. Buti na lang dalawa. First time natin dalawa. Sabi mo kanina, alam mo na eh. Hindi! Pare, napahihina nga ako Ano, tara, isa pa? Sea of Clouds na wala pang 30 minutes na hike? Sino ba namang hindi may excite? Sa ladder na lang. Heaven na. Sa taas. Sa barangay Tawang, sa La Trinidad, merong dinarayong bundok na kung tawaging Little Pulag. Pero hindi tulad ng pamosong kabundukan, ito raw wala pang 1 oras ang akyatan. Huwag po kayo maglilipat ng channel. Kundi mawala kami. After less than 30 minutes and 60 hingal per second, Makasisiw. Sisiw. ito na ang sasalubong sa inyo. Para mas masulit ang magandang tanawin at sariwang hangin, maaaring libutin ang peak sakay ng kabayo. Ang Mount Yambo is isa po siyang pinakamataas na bundok sa buong La Trinidad. 1,648 above sea level. Alam niyo kung anong masarap gawing habang nakatulala sa Sea of Clouds? Aba, magkape! Pero ang coffee shop na ito, hindi lang kape ang hinahain. Sinamahan na rin ng ulap. Combo yarn! We decided to conceptualize coffee with nature. So that inspired us to showcase our cloud coffee and also to share to the people the beauty of Benguet. Totoong sakura o cherry blossom flowers. Meron na rin sa Benguet. Ano nangyari doon? At rosas na repolyo. Talaga ba? Sa mahigit 30 hectares farm na ito sa Atok, matatagpuan ang first ever cherry blossom farm sa bansa. Pero syempre, bawal yung pitasin ha. Tamang tingin at picture-picture lang tayo, biheros. Pero meron namang bulaklak na pwedeng bunutin at matikman. Ang kanilang cabbage roses o repolyo na hugis rosas. May iba't iba tayong mga flowers for sightseeing. Kung gusto nyong pumasyal, pwedeng-pwede po. Welcome! Hindi lang nagagandahang mga bulaklak ang dito'y masisilayan. Dahil bago sumapit ang kabilugan ng buwan, 2 makata ang dito'y mapakikinggan. Magiliw na rosas repolyo. Ganda nito, hahagod sa paningin mo. Gandang taglay nito. Aakalain mo bang nakakain ito? Roses are red. Violets are blue. Ang sakura flower ay maganda at mabango. At nag-iisa lang, parang ang aking Iya Arellano. Sa dami ng bago at nauuso,
meron pa rin sing tigas ng bato na hindi nababago anuman ang in at moderno. Tulad ng probinsya ng Benguet, sumasabay sa uso para sa mga biyahero. Pero ang nakagisnan, patuloy nilang ipinagmamalaki at ibinabahagi ng buong puso.